Muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magbabasa dito po sa ating pong ginagawang daily devotion at dito na po tayo ngayon sa Leviticus chapter 19. Purihin po natin ang Panginoon sa patuloy nating ginagawa na tayo laging inaalalayan, ginagabayan sa araw-araw na ating takbo ng pamumuhay dito at ang aking pong babasahin ay dito po sa Leviticus chapter 19 verse 1 to 6 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, iba't ibang kautusan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa lahat ng mamamayan ng Israel, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos ay banal. Dapat niyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipagagawa ko sa inyo. Sa araw ng pamamahinga, ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan o gagawa ng imahe nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aali kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, ay sinugin ninyo ito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless and good night everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magsishare muli sa Leviticus chapter 19 verse 7 to 11. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog, magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyan, sapagkat iyon ay magpaglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwala sa sambayanan. Kung mag-aani kayo sa inyong bukurin, itanan nyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ng bunga ng ubusan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako'y si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Amen. Magandang papadang gabi po. Ang aking pong babasahin matatagpuan sa Leviticus chapter 19 verses 12 to 16 para po kay Sis Adele. Wala pa po siyang cellphone. Sirang kanyang cellphone. Ang sabi po rito, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ng mga bingi na lalagyan ng tisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahirap o kayo'y katatakutan ang mayaman. Huwag kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira na puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Tuloy ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless. Leviticus chapter 19 verse 17 to 21. Huwag ninyong kapapuotan ay inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ay inyong kapwa. At huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanila. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak na inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ingatan nyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong
pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahaksik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi na damit na hinabi na magkaharong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. At kung sino mang lalaki ay sumiping sa isang babaeng alipin, may asawa na hindi pa natutubos o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan ay kapapaparusahan, hindi sila papatayin, sapagkat siya'y hindi laya at kanyang dadalhin sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa makatuwid bagay isang tupang lalaki na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang share ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 19 verses 22 to 26. Ito po ang nakasulat. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng tuldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mapunong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay handog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng manghuhula at mangkukulam. Yung lan po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon na makikita sa Leviticus 19 verse 27 to 31. Verse po ito para kay Lister. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o pagpuputol ng inyong balbas, at huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw. Dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo ng marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Yun lang po, purihin ang Diyos. Muli po, magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat, at ang aking pong babasay matatagpuan sa Leviticus chapter 19 verses 32 to 37. Sabi rito, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo ito at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aatin ang mga dayuhan kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman ang inyong timbangan. Kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang 8 daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautosan. Ako si Yahweh. Lahat ng mga kautosan, no? Tuntunin sa kabanalan at katarungan. Ganda. Pray ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Egi? Amen.